Hello guys! Welcome back at i-share ko lang po sa inyo ang aking bagong website, kuyajohn.com. Ang link ay nasa description, tingnan nyo na lang po. At ang website po nito ay nakafocus po sa mga dividend investor, free to use, wala pong bayad, libre para po sa mga dividend investor. Sana makatulong po sa inyo. At dito po sa homepage, sa pinaka-home po niya, ay makikita po natin ang ilang data po na ina-update ko po manually. So, konting pasensya lang po kung medyo nalilate ako mag-type at mag-encode, no? Pero kung makikita po ninyo dito, no, dito po sa kaliwa, latest dividend declarations, makikita po ninyo, no, ano yung mga parating na dividends, yung history ng mga dividends, nakasort po siya by payable date. Kung sakali pong nagpaplano po kayo kung anong petsa ninyo gustong makakuha ng dividends or kung may inaabangan kayong dividends, pwede nyo pong tingnan dito sa latest dividend declaration. At syempre dahil value investor po tayo, dito po sa bandang kanan, no, alam naman po natin pag sinabing shared buybacks, malamang po ay nangangamoy undervalued companies po dyan. So dito po makikita po natin yung mga latest po, no, na share buyback transaction na nangyari, mga kumpanya na binibili ang sarili nilang stock. So para nababantayan nyo po sino yung mga nag-latest buyback at baka mapag-aralan nyo, baka nasa listahan po nito yung mga company na type po ninyo. Baka may matypean po kayo dito. Ayan, no? At sa baba naman po, makita po ninyo kung sino yung nagbigay ng malalaking dividends, matataas ang dividends the past 3 years, including the current year, which is always ongoing kasi hindi pa po tapos ang taon. At nakasort po yan from the highest na nagbigay to the lowest na nagbigay. At kahit alin po dito po, no, pag may kinlik po kayo na ticker symbol, halimbawa si Costco, pag kinlik po niyo si Costco, lalabas po ang data po niya. Makita niyo po yung annual dividends niya in pesos, magkano yung share price niya ngayon, no, na ina-update po natin every hour. At sa baba, kung gusto po ninyo, no, yung kasi ito naka-year na po dito, no. Dito po sa baba, naka-itemize po siya, no, yung iba't ibang petsa kung kailan nyo matatanggap yung individual dividends. Nandito po siya sa bandang ibaba. At kung bababa po tayo, yung mga latest disclosure sorted na po by date, no, pababa. Okay? Maliwanag po ba? So yan po, iyan. At i-close ko na po ito at pupunta na po tayo sa next page, dividend tool. Ayan, so dito po, maglo-load po siya, makita po ninyo. So lalabas po lahat ng kanyang stock at makikita po dito po, no, in percentage, ano yung dividend yield niya for the past 1, 2, 3, 4, 5, 6 years with the last year always ongoing. At pwede rin po kayo mag-search, halimbawa may gusto po kayo i-search dito, halimbawa si Costco, type nyo lang po Costco, lalabas po siya ma-filter. Kung gusto po ninyong REIT, type nyo lang po REIT, lalabas ang mga may pangalan na REIT, no? Ayan, hanapin nga natin si RCR, ayan, lalabas po si RCR. At syempre, pag pinindot po natin yan, lalabas po yung details ni RCR po, no? Ayan, yung kanyang dividends per year, yung kanyang individual dividends na pinamigay, yung mga recent disclosure ng nangyayari sa negosyo, nandito po sa baba. Okay, so maliwanag po ba? Next naman po, disclosure po tayo. Ayan, so dito po, mag-uumpisa po ito empty, no? Empty po, wala po laman. Kaya ang dami ko na po kasi yung pinagtatype, no? So, i-input nyo lang po dito yung gusto po ninyong company. Kanwali, SM, type natin si SM. Yan, pupunta na po siya sa baba. Na-add na po si SM dito sa baba. So, ibig pong sabihin, lahat ng stock na interested po kayo, i-type nyo po ng i-type dito, no? At lalabas po sa baba lahat ng disclosure na nangyayari sa mga stock po na ito na nakasort na po by date descending para hindi nyo na po individually na pupuntahan pa sa PSE Edge, no? Dito na lang masasummarize na po, no? At araw-araw titingnan nyo lang po yung latest na date at ano po yung mga latest na balita. At pwede nyo pong i-click po ito. Pag click nyo po nito, lalabas po siya sa kabilang page, no? Okay, maliwanag po ba? So ganun lang naman po yun, no? Okay? Okay, ayan. So balik po tayo. Next naman po ay tutorials. Ayan, no? So, dito po, bala ko pong gumawa ng maraming tutorials para po sa inyong lahat at nakalista lang po yan dito po. At sa ngayon po, nandito pala po ako sa Stock Market 101 series for beginners. Nandito pala po ako sa before you invest in the stock market. Pero I guess dadami po ito ng dadami. Hopefully sipagin si Kuya John. Abutin nito mahigit 100, 200 na tutorial. Syempre,
ang learnings po natin ay panghabang buhay. So sana dumami to ng dumami. Para sa mga gusto matuto ng stock market, magdadagdag tayo ng tutorial. At meron din po tayo stock reviews na section. Ayan po, no? Yung mga businesses na feeling ko maganda or kailangan iwasan, no? Ayan. So dito po ang ating mga stock reviews. I-click nyo lang po at lalabas na po ang ating full reviews kasama po ang ating valuation po dito, no? Na simple-simple lang naman ang ating ginagamit. At kung gusto niyo po magbasa-basa ano ang investment approach ni Kuya John, basahin niyo lang po dito sa My Investment Approach. At hanggang dito na lang po ang ating daldalan. Ito po ang bagong website. Sana i-visit po ninyo at sana makatulong po sa inyo. God bless. Bye-bye.